ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid kong Pilipino. At nandito na naman kami dahil obligasyon namin sa inyo, sa bayan, na mag-report regularly kung ano ang ginagawa ng gobyerno at bakit. Sinasabi ko sa inyo, yung lahat ng lumalabas dito, yung katotohanan. Kung ayaw ninyong maniwala kayo, pero sabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala dyan sa mga oposisyon, yung mga dilawan, kasi ang lumalabas na lang nila is naghahanap ng mali, baski wala, at kung meron man, nakukorek ka agad yan. Pero kung makinig kayo sa lahat ng istorya nila, sa narrative nila, sa pang-araw-araw ng buhay ng Pilipino, talagang malilito kayo. Ngayon, sinasabi ko, I am giving you the guarantee na hindi kami sinungaling at hindi kami magtimpla-timpla ng sa totoo para lumabas ang ganda. Kung ang lumabas dito sa aming mga pagsasalita, mali talaga ang gobyerno, yun na yun. At saka kung masama, prangkahan ko kayo na masama ang nangyari dahil ganito pala ang nagawa namin. So, ganun yan. What we are really trying to say here is that we are all bound by the truth, at that is a guarantee coming from you bilang isang trabahante ng gobyerno. And kasali yan sa oath of office ko, na magsasabi ng totoo at hindi magsisinungaling. Kung ang totoo makapasama sa amin, sa akin, tanggapin ko. At kung totoo naman, paniwalaan ninyo, kasi yun talaga ang dapat sasabihin namin. We have no business lying to you. Wala akong obligasyon na magsinungaling sa bayan ko. Bayan ko rin ito. At bakit ako magsinungaling? Para man ito sa lahat. Now, we go now to the community quarantine classification. This is for June 1 to 30, 2021. The following areas will be under modified enhanced community quarantine, MECQ, from June 1 to 15, 2021. The following: the city of Santiago and Cagayan in Region 2, Apayao, Benguet, and Ifugao in CAR, Puerto Princesa in Region 4B, Iloilo City, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte. I think it's the whole of the Zamboanga community. Butuan City and Agusan del Sur in Caraga.
na nandito naman tayo sa general community quarantine. NCR, Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite with restrictions. Itong restriction, ito yung parang limited number of persons magkain. Whenever there is a grouping of human beings, talagang susundin ninyo na social distancing, lahat na. These are the restrictions. Alam ninyo yan. Alam na ninyo yan. Baguio City, Kalinga, Mountain Province, and Abra in Car. Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino in Region 2. Batangas and Quezon in Region 4A. Iligan City in Region 10. Davao City in Region 11. Lanao del Sur and Cotabato City in Barn. The rest of the Philippines will be under modified general community quarantine from June 1 to 30, 2021. Last Monday, 28, we started our celebration of the National Flag Days, culminating in June 12, the 133rd anniversary of the proclamation of Philippine independence. This is a special time for the entire nation and our people to express the reverence and respect for our national flag. I believe that our respect for our national symbols and our pride of being a Filipino is best expressed in our malasakit for each other, especially during the pandemic. Because we continue to practice minimum public health standards, because we do not want the minimum, because we do not want more people to get sick of COVID-19. That is malasakit. Then we urge all of you to get vaccinated with the vaccines available to us right now. Because we want you, your families, and your communities to be safe from the virus. This is malasakit. Alam mo, wala naman tayong sobra-sobrang bakuna. Pero they are coming in bulk now. And as a matter of fact, we have, I think, almost 1 million plus na ready for vaccination of people. Ganito na lang ang ano ko. I'm directing Secretary Galvez to make a distribution parang prorata. Hindi naman lahat, pero mabigyan yung ibang starting Iloilo, Zamboanga, Cagayan, Butuan, mabigyan lahat, Surigao, then you go up to Leyte, Samar, paghati-hatian natin ito. Total, most of the bulk of the people of the NCR, meron na silang bakuna. Kung magdating yung sunod na marami, you divide it amongst the local government units. Sana magawa ito sa madaling panahon. Barangay officials are responsible in ensuring that minimum public health standards are observed in their jurisdiction. Those who fail to enforce this are made responsible, accountable for the lapses. Alam mo, as I said, kukunti lang ang persons in authority
Ako, governor, wala yan. Ako, barangay captain, pati mga maestra. Each and every teacher, each and every one of them are really clothed with the person in authority. Sinadya yan ng batas para magkakaroon ng magandang takbo ng edukasyon ng bata, always obeying the teachers. At kaya yan siya person in authority. Kaya yung nangyari doon sa yung babae na ayaw magpa-aresto tapos pinaghampas niya yung traffic aid or auxiliary, whatever, yun ay agent of a person in authority. Hindi na kailangan ang mayor. If the city health officer would appoint one to assist him in the discharge of his duties, that person is clothed with the mandate of law as a agent to a person in authority. Mayor, lahat bababa ay agent of a person in authority lang. Yung mga police, mga general, they are not persons in authority. They are agents of a person in authority. Ako ang persons in authority. Na ngayon, kayong mga barangay captain, meron kayong mga tanod and even have the power to call upon the police to assist him. Upon orders of the barangay captain to the police, that order carries with it the cloth of covered with the power of a person in authority. Yan ang tandaan ninyo. Kaya kayo namang mga barangay captain, kayo yung mayor sa inyong lugar. Ngayon, pag nagpalpak yan, hindi mo na control, and there are celebrations everywhere and constituting a violation of the law, social distancing, kagaya noong sa swimming pool, you arrest, the barangay captain should arrest the owner of the resort allowing people in numbers to be together in the swimming pool and enjoying, well, they are enjoying, but at the same time, violating the law. Na ngayon, hindi mo mahuli lahat yan. Alam mo kasi nakita mo swimming pool, may mga bata. Ng bata, hindi mo talaga maaresto. You will just have to pick them up from the swimming pool and send them home. Ngayon, ang mga nanay pati tatay, yun ang pwede. But a child under 9 cannot be arrested or whatever. They cannot commit a crime kasi ang batas presumes that they have no sufficient discretion to commit a wrong in the eyes of the law. Ang barangay captain dyan, kung hindi mo kaya, tawagin mo police. Yan ang dapat. Pero kung wala kang ginawa, that is a dereliction of duty. You cannot escape by saying, wala ka doon. Barangay captain, ikaw yung mayor eh. In the same manner ako mayor noon, pag nagkamali ako, I am told to explain in many instances, na sulatan ako na explain within 72 hours why you should not be held liable for.
Sinasagot ko na, well, ito trabaho. Now, if it is accepted, good. If not, then there's another administrative case which can even lead to you being dismissed from the service. On this note, I also make this appeal: all our LGUs implementing the national vaccination program, we need to administer the vaccines quickly because we do not have a vaccine site to become a spreader in event. And not only that, kung marami na walang bakuna at yung bakuna na mayroon, hindi nyo pwedeng bukas-bukasin yan kasi ang shelf life, yung bakuna will expire on a certain day. And nakita ko, the longest is about 2 months. Wala na visa yan. Itatapo na yan. Just like one instance somewhere in naging spoiled ang because nawalaan na yung temperature. Dapat nakabaon talaga yan sa ice and in storage na where the temperature is controlled. Failing that, we waste the vaccines which are important in making the people healthy. Making them queue is making them queue is palinyahin mo. Making them queue for an hour or longer exposes them to other risks. Please use technology and advanced approaches to make sure the entire process is more effective. Huwag mong pahirapan yung tao na palinyahin ninyo. Either the day before, magbigay kayo ng mga card. Simple lang naman yan, may number. Ano yung card? So, yung 100, yung araw na to, 101, 102. Sinong gustong pabakuna, lumapit doon, dito sa isang mesa, this is where you get the names. Ibigay mo yung card. Then, do it such a way nga you are there 15 minutes earlier para maghintay na lang to expedite the vaccination of people. Huwag ninyong palinit kasi makakasakit rin yan . It's just the same. The very thing that you're trying to avoid will happen if you do not do that. Kaya, yung advanced approaches to make the entire process more effective is give them a card. So, the barangay captain has a list. Alam ko yan. Lahat barangay captain has a list of the people in his barangay. It behooves upon you guys to make sure that they are given the numbers and on appointed time and not make them, yung sabi ito, yung queue is palinyahin ang linya. So, yan ang, this is, galing yan ng binabasa ko lang ito. Galing ito sa task force. Ang task force, mas mataas sa akin yan. Ako ang nag-create ng task force. Binigyan ko sila ng power na sila ang magtulong sa gobyerno para itong COVID masugpo. Now, itong mga advisories nila are really mandatory. Mandatory yan. At yung barangay captain must enforce. Alam na ninyo kung paano. At kung hindi mo kaya, yung tanod mo. So, yung tanod mo becomes an agent of a person in authority. Ang tanod sa area ng barangay para ring pulis. Sa kanyang barangay lang to enforce the barangay or to enforce the laws and the barangay resolution. Ang inyong tanod becomes automatic an agent of a person in authority. It has come to the knowledge of everybody sa
task force that there are an alleged illegal sale of COVID-19 vaccination slots in Mandaluyong City. It is good that Chairman Benhur Abalos ng MMDA and Mandaluyong Mayor Menchi Abalos have acted on this quickly. We will not allow all vaccines of our people are given for free. Libre yan. Huwag kayong magbayad. Wala kayong gastusin yan. Pumunta lang kayo doon sa nagbabakuna at babakunahan ka. Libre. Selling vaccination slots goes against the principle of equitable vaccine distribution. Ano ba ang krimen mo? I am sure that yung nagpapabili, well, one is theft. Kasi nanakawin niya yung ibibigay niya. Second is anti-graft and corrupt practices law if you are a government official. Ngayon, kung civilian ka, bahala ng pulis sa iyo kung anong gawin nila. Suportado ko ang pulis kung may gawin sa iyo niyan. I am directing our Department of Justice to determine what specific charges can be made. One is theft. The other one would be kung sa gobyerno, sa anti-graft law, prejudicial to another, parang ganon. And kung civilian ka, well, I'm sure na meron, there has to be a law order aside from being the crime of theft. Kasi Sir. nakawin mo. Mr. President. Yes, sir. Yes, sir. Meron po kami nakita po yung violation ng Section 11 ng FDA law or FDA Act. Ito po yung unauthorized sale po ng unregistered product. Dahil po yung ating vaccine ay under EUA, hindi po ito pwedeng ibenta o ipagbili. So, pwede po yung civilian na kasuhan po nitong batas na ito. That's good. Thank you for the information. Recognizing its urgency, we have now included in our Category 1 category all outbound overseas workers, Filipino workers, especially those who are due for deployment. Yung paalis. Also included under A1 are immediate family members and healthcare workers once vaccine supply becomes available. Simple lang rin yan. Ibig sabihin yan, malapit sila. They interface and interact with the patients, healthcare workers. Sila yung they take care of the people who are sick. So, dala-dala nila minsan yung COVID. Kailangan sila ng mabakunahan kaagad. Let us continue to protect our homes, communities, and workplaces, not because we are asked to, hindi na sabihin na sinasabi sa inyo, but because we care for each other. Meron siguro akong isa pa. Itong our drive for dismissals from and suspended from sa government service. Khalid Mapande, DFA,
Foreign Affairs Law. Grave misconduct prejudicial to the best interest of the service and violating reasonable rules and regulations. For the illegal issuance of Philippine Haji passports to 177 Indonesians. Alam mo kasi kontrolado yung trip sa trip sa Mecca. Yung mga Indonesians na hindi makasali doon, pumunta ng Pilipinas, dito sila binigyan ng passport as Filipino para Khalid Mapande yung gumawa nito. Dismiss. Gwencel K. Bakwaden, Science Research Specialist. Grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best of the service for the non-remittance of the collected fees from co-operators. Dismissal. Itong si Lope Carino Jr., DNR, Senior Geologist, conduct prejudicial to the best interest of the service for his interest and involvement of facilitation of processing of loan of a private entity engaged in mining. So yan, medyo tapos na ang isang parte natin sa ako have given my advice. So that's about it. Ngayon dito na tayo sa presenter, the updates on COVID-19 response, si Secretary Duque. Sir, it's your turn, sir. Good evening, sir, Mr. President, and Senator Bongo of the Senate Committee on Health Chairperson, my fellow cabinet members, and principals of the IATF, at sa ating po mga kababayan, magandang gabi po sa atin lahat. At muli, ako po ay magbabahagi sa inyo ng maikling ulat ukol sa ating pong COVID-19 situation at mga iba pa pong mga kaakibat na mga impormasyon na mahalaga para po sa ating mga kababayan. Next slide. Dito po ay ngayon ika-31 ng Mayo, meron po nadagdag na 6,684 na bagong kaso. Pakibalik lang yung slide. Yan. Diyan lang muna tayo. At sa bilang na ito, naidagdag sa ating kaso, 972 ay mula po sa NCR, 934 sa Region 4A, 753 sa Region 3, at 4,025 sa natitirang mga rehiyon. Para naman po sa ating mga aktibong kaso, ang bilang ngayon ng araw ng Mayo ay nasa 54,290 or 4.41% po ang porsyento nito ng ating mga kabuuan bilang ng kaso. At sa kabilang dako, ang ating recoveries ay umabot na sa 1,155,045 at ang ating recovery rate ay nasa humigit kumulang 94%. Habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 20,966 at ang ating pong case fatality rate ay nananatili na 1.7%. Para sa mga Pilipinong may edad na 50 hanggat mahigit sa 80 taong gulang, ang kanila pong case fatality rate ay nasa 5.5%. Ito po ay mataas. Ang ibig po sabihin nito ay nakapagtala po tayo ng 17,200 deaths over 318,253 cases. At ito na rin po ang pinakadahilan kung bakit kinakailangan talagang uunahin po natin mabakunahan ang mga may edad, ang mga
senior citizens at yung pong may mga kaakibat na mga medical conditions. Next slide. Ito naman po yung ating epidemic curve. Makikita po natin patuloy na ang nakaraang linggo po ay nakakita tayo ng bahagyang pagtaas ng mga kaso sa pang-nasyonal na litrato at sa bawat island groups kasunod ito ng nakitang pagbaba at pagplato ng mga kaso noong simula ng Mayo. So andyan po makikita natin yung kulay blue sa bar graph ay ang kinakatawan po nito ay ang NCR cases. At nakikita natin habang papunta tayo sa bandang kanan nitong bar graph ay lumiliit yung porsyento ng NCR cases. At ganun din po ang susunod ang mga next slide please. Ito po naman, kung titignan natin ang mga kaso, kada island group, makikita na ang dahilan ng biglang pagtaas ay dahil sa pagtaas ng kaso lalo na sa Luzon at puwera ang NCR plus ang pulang linya na nakikita ninyo sa harap at Mindanao naman yung kulay orange, yan po ay tumataas sila. At sa nakalipas na 7 araw, mula Mayo 25 hanggang 31, nakapagtala ang Luzon ng 2,008 na kaso kada araw, mas mataas sa 1,541 noong linggo bago rito ng May 18 to 24. Bumibilis din naman ang pagtaas ng kaso sa Mindanao, kaya binabantayan po natin ang Mindanao sa kasalukuyan kung saan mas marami ang mga kasong naitala kumpara po sa NCR. Sa nakalipas na 7 araw, May 25 hanggang 31, nakapagtala ang Mindanao ng 1,485 na kaso kada araw at mas mataas sa 980 noong linggo bago rito, yung May 18 to 24. At bahagya rin tumataas ang kaso sa Visayas na nasa 863 na kaso kada araw nitong nakaraang linggo, May 25 to 31, mula 662 noong linggo bago rito ng May 18 to 24. So, yan po ang nakalagay po dyan, yung NCR plus ay nagpa-plateau na, hindi na po bumabagal na po yung pagbagsak ng mga kaso at ang Mindanao ay tumataas ng mabilis. At meron pong trend reversal for rest of Luzon at ang Visayas ay may dahan-dahan na pagtaas ng mga kaso. Next slide. Ito naman po, makikita natin, bagamat malaki na ang binuti natin kumpara noong peak ng surge noong Abril, maliit na lamang po ang improvement natin pagdating sa panukatan ng average daily attack rate at 2-week growth rate kung ikukumpara ang ating lagay nitong nakaraan linggo at ang linggo bago rito. Ayan po, makikita natin, yung May 9 to 22, ang nationwide ADAR natin as of 5.42, bahagya na lang po bumaba ito to 5.19. At ang NCR naman, from 10.06, bumaba ng 8.11 cases per 100,000 population per day. At pareho pa rin po na nasa high risk. Kaya madalas ko pong sabihin, we are not yet out of the woods dahil may kataasan pa rin po ang naitatala ng mga kaso kada araw. Ganoon din po ang 2-week growth rate. In fact, sa 2-week growth rate, makikita natin from May 2 to 15, yung negative 24% ay naging negative 13%. So, ibig sabihin ho ito, medyo nag-uumpisa na naman na bumibilis ang pagtaas ng kaso. Ganun din po sa NCR from negative 46% to negative 40%. Pero bahagya lang na bumilis ang atin pong mga kaso o ang hawaan. Next slide. Ganun din po naman sa atin National Healthcare Utilization Rate. Ang ating pong overall
ay 54% nung peak ng April 13 to 15, sa 48% po tayo ngayon pong Mayo 31. At ganun din po, bumaba po pangkalahatan kung pipira-pirasuhin po natin ang mga bahagi ng ating healthcare systems capacity mula isolation beds hanggang mechanical ventilators. Makikita po natin sa bandang kanan ng slide ang malinaw na pagbagsak ng ating utilization rate. At next slide, ganun din po naman sa ating healthcare utilization rate para sa NCR. Nung peak overall 68%, ngayon asa 40% na lang po, which is 28% lower. At ganoon din po sa mga bahagi ng ating health systems capacity ay bumaba din po, lalo na ang ating ICU beds. Malaki po ang ibinaba from 64% from 88%. At ito po ay nasa 53% na lang po, for a difference of 35% reduction in the ICU utilization rate. So muli, ang dahilan po nito ay dahil unti-unti hong bumababa ang kaso sa NCR at habang nagpunta po tayo sa MECQ at sa GCQ with heightened restrictions, sinamantala po natin itong mga community quarantine classification na ito na palawigin ang ating pong health systems capacity. Kaya nga po, ito ang naging magandang resulta. Next slide. Ang Region 9 naman and BARM ay nasa critical risk ICU utilization rates. At habang nasa high risk ang Regions 2, CAR, Region 10 at Region 6, at ito po ay tinutugunan sa kasalukuyan ng ating National Task Force at mga local task forces, kaakibat ng DILG at ng DOH, at tinutulungan po natin na maparami ang kanilang mga mapalawig ang healthcare systems capacity po. So next slide. Ang atin naman death curve or mortality curve, makikita po natin ay bagamat patuloy ito nagpaplato sa mga nakaraang linggo, umabot na po sa 2,249 ang pumanaw, at ito ang naitala nitong Mayo. Ang equivalent po nito ay lumalabas na 73 mga pumapanaw per day. Based on this data, makikita po natin noong April 2021, yung kasagsagan ng ating pong spike, ay nagkaroon po tayo ng 109 deaths per day. At ngayon naman pong Mayo ay malaki-laki po ang ibinaba nito, mga 25%. So as a 73 deaths po tayo on the average daily. So next slide. Ito naman po, panandalian lamang na report patungkol po sa atin vaccination rollout. Sa kasalukuyan, nakapagbigay na po tayo ng halos 5 milyon doses ng bakuna sa ating po mga kababayan, at nalampasan na rin natin ang 1 milyon individual na nabigyan ng 2 dose ng bakuna. Nitong nakaraan, ika-20 ng Mayo, dumating sa bansa ang 50,000 dagdag na doses ng Sputnik 5 vaccines, at ang pagdating ng mga karagdagang doses na ito po ay makatutulong sa atin paghahatid ng dagdag na proteksyon sa bawat Pilipino. At ang susunod po, panghuling slide, at ito po ang karga ay ang pangunahing mensahe at mga paalala. Una, nakakita tayo ng pagtaas ng mga naitatalang kaso nationally, pati na rin sa lahat ng island group simula noong Huwebes. And ito rin po ang nakita natin na bahagyang pagtaas sa positivity rate. Pinakamalaking na italang pagtaas ay sa Mindanao at Luzon, excluding NCR+. Kalawa, dahil sa limitadong supply ng COVID-19 beds sa ibang rehiyon, nagdudulot ng pagtaas sa high at critical risk
healthcare utilization rate ang mga maliliit na pagtaas. Kaya naman pinaalalahanan namin ang mga Centers for Health Development ng DOH at mga ospital na maglaan ng sapat na healthcare capacity bago pa man magkaroon ng pagtaas sa kanilang utilization rate. Ikatlo ay patuloy dapat ang pagsunod sa minimum public health standards at kinakailangan mapabilis ang pag-isolate sa mga kaso. Dapat ay kumonsulta agad kung may nararamdaman sintomas at agad na mag-isolate. At kinakailangan aktibo ang ating mga LGU po sa paghahanap ng kaso. At ang ikahuli, magpabakuna kung ikaw ay kabilang sa priority groups. Kabilang sa ating priority groups ang ating pong mga vulnerable populations na kinakailangan maprotektahan agad laban po sa COVID. At para sa ating mga priority groups A1 to A3, magtatalaga ang inyo pong mga LGUs ng mga priority or express lane. So ito na lamang po ang pinakahuling ulat at ako po ay handang sumagot po sa inyong mga katanungan. Salamat po, Mr. President. Salamat, Secretary Duque. Now we would like to call on Secretary Galvez to make a report about the updates of the vaccination program. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magandang gabi po. Sa ngayon po ay mag-uulat po tayo ng ating update sa ating National Vaccination Program. Mr. President, marami po tayong good news. Unang-una po, na-breach na po natin yung 5 million mark last Friday. Meaning hindi pa po natatapos ang Mayo ay na-breach na po natin yung 5 million mark. Sa totoo lang po, ito po na-triple po yung output po natin. Ng March-April, 1 million lang po tayo ng 40 days. Ngayon po, na-triple po natin. Hindi pa maabot ang end ng May, ay 3 million po ang ating nabakunahan. At ang nakikita po natin, gumaganda na rin po ang ating datos dahil 2 consecutive weeks na po na 1 million per week na po tayo. So, maganda po ang ating naging pagbabakuna noong nakaraang 2 linggo. At ngayon po ang Pilipinas na ay meron ng pinakamataas na vaccine administration throughput o yung tinatawag natin na tempo. Dahil sa ASEAN po, tayo po ang pinakamataas na 150,000 per day. Mamaya po, ilalagay po natin yan sa chart. I-explain po namin. And then, ang magandang balita rin po, meron na tayong steady supply from COVAX at nagpapasalamat po tayo sa WHO at sa Gavi na meron na po tayong 2 million doses na inaasahan every month. So last month po, nagkaroon po tayo ng 2 million na AstraZeneca at 193,000 po na Pfizer. Sa ngayon po, magkakaroon din po tayo ng another 2.2 na Pfizer at most likely magkakaroon din po tayo ng another 2 million AstraZeneca. At sa vaccine supply will be stabilized by month of July. May stabilize na po ang AstraZeneca, Moderna, Sinovac at Sputnik V. At ang magandang balita po, tumawag po sa akin si US Ambassador sa US, sa Washington, si Ambassador Romualdez, na sinasabi niya po na most likely po magbibigay po ang US na nag-decide na po sila na magkaroon po na tinatawag na mag-share po sila ng excess doses na 80 million, and they have given an assurance that the Philippines is one of the top priority for distribution. Naka-receive din po ako ng official letter na sinasabi nga po na talaga ang Pilipinas ang isa sa pinaka mauna na mabibigyan po ng mga vaccine. At nagpapasalamat po tayo sa US Embassy at the same time sa ating US Ambassador to Washington, si Ambassador Babes Romualdez. And then ito pong panglima, marami po ngayong mga LGUs are scaling up their capacities. At nabibreak po nila ang kanilang mga records. Lalo-lalo na po yung Quezon City na ang record nila is 8,000 lang. Ngayon nagsi-16,000 at saka nagna-19,000. Manila ganun din, nabibreak na po nila 21,000. At marami po sa ating mga NCR mayors sa Mandaluyong at iba pang mga yung Taguig at ang iba pang mga mga mayors ay nagpupunyagi na
nakikita po natin kayang i-break yung 120,000 a month. And then, yung business sector is ready and committed to produce additional vaccination output. Kanina po, nagpunta po ako doon sa Soler at pinakita po nila yung multi-level na vaccination site. Pwede po doon sa tinatawag na car park for tinatawag nating may mga vaccination centers po sila doon. Then, doon sa 5th floor at saka 7th floor, meron din po silang mga vaccination site. At yun po ay kayang-kaya po yung 3,000 to 6,000 a day. Ganon din po yung mga big hospitals, nagtatayo rin po sila ng mga malalaking vaccination sites. And then yung T3, T3 forum po natin sa mga business sector, ginagamit na po ang mga malls, Ayala Malls, SM Malls, Robinsons, at saka po yung ating pong mga different hotels, mga function rooms, ay ginagamit na rin po nila. Yun po ay napakagandang halimbawa na talagang tumutulong po ang ating private sector. At they can produce more or less, nakita namin yung kanilang mga volumes, they can produce in a year na more or less 18 million na magiging contribution po nila. And then ito pong napakaganda po, Mr. President, dahil po sa inyong masusing pagano po na talagang walang korupsyon sa ating tinatawag na pagbili ng vaccine. Ang Pilipinas po is rated as one of the top in the global COVID-19 on International Budget Partnership or IBP results on global scorecard for accountability. Kasama po natin sa 120 countries na nag-top po tayo kasama ang Australia, Peru at saka Norway. Ito po ang report po ng DBM na nakita po na talagang ang Congress ay binibigyan natin ng report at nakita po natin yung distribution ng bayanihan, bayanihan 1. Nakita po nila na malinis talaga po ang ating pagbigbigay ng mga ayuda at nakita po nila talagang yung mga reporting po natin sa public and at the same time ito mga ginagawa po natin talk to the people ay nakikita po ng ibang bansa na very transparent po tayo sa ating mga ginagawa ngayon sa ating COVID-19. Despite na marami pong mga fake news. Then, on the word of caution, next slide please, nakikita po natin sa report po ni Secretary Duque na talagang umaakyat po ang mga kaso sa mga ibang bansa. Unang-una po, nakita po natin sa Malaysia na napakataas na po ng kaso nila. At nakikita natin po, kung makita natin yung pinakadulo doon sa May 29, halos lahat po ng bansa, Indonesia, and even Vietnam, and then Cambodia, and even Thailand, na dating kayang-kaya po nila yung kanilang tawag na response, ay halos nakikita natin papataas po lahat ang kanilang mga kaso. Meaning talagang po nito, tama po yung sinasabi ni Secretary Duque, na talagang maging maingat po tayo sa ating preventive measure, lagi tayo mag-wear ng mask, at ipaigtingin po natin ating testing, tracing, and isolation, and also yung vaccination. Sa ngayon po, ang strategy po natin is basically yung sinasabi nga po ni Secretary Roque, na talagang yung wearing of mask, yung testing, tracing, isolate, and vaccinate. Next slide, please. So ito po yung pinakikita ko po sa inyo na sa ASEAN po, ang Philippines na po ang pinaka-highest throughput among the 5 largest ASEAN countries. Ibig sabihin po ng throughput, tayo na po ang malakas mag-inject ng jabs every day. So kung makikita po natin yung sa atin po yung kulay green, na nagsimula po tayo ng medyo na tinatawag nating crawl and walk, and then nakita natin na medyo tayo po na tumataas na po ang ating capacity. So nakita natin, nauna na po tayo sa Thailand at saka naiwanan na rin po natin ng Indonesia in terms of yung 100, tinatawag nating jobs per day. So ito pong magandang pangitain po ito na talagang yung ating mga LGUs at saka ating mga taga-DOH na nagsusupervise ng ating pagbabakuna ay talagang very systematic ang ginagawa po natin. At saka mayroon pong room for improvement dahil kasi yung pinakamanaktaas nating nakuha na pagbabakuna sa isang araw ay kumulang po na 327 per day. Ito po medyo po tayo ng konti dahil kulang pa rin po yung ating mga bakuna. Pero pagka once na nagkaroon tayo ng malaking mga supply ng bakuna, lalo pong tataas ang ating tinatawag na jobs per day. Next slide please. At inaasahan po natin na doon po sa ating
Mr. President, inaasahan po natin na sa third quarter po, tataas po tayo ng 500,000 per day. Ibig sabihin ngayong June, parang sa ano po, sa sasakyan po, Mr. President, noong March at saka April po, parang primara segunda pa lang po tayo. Noong May, nagtercera tayo ng konti. Ngayon, June at saka April, ito na po yung tinatawag natin magkukrusing speed na po tayo. Tayo po ay arangkada na para sa mga tinatawag natin kwarta at quinta natin. Ito na po yung patataasin na po natin yung ating jobs per day na kaya-kaya po natin yung 500K to 740K per day. This is ang parang simulation chart po natin na pagka dumami po ang ating mga volumes ay tataas na rin po ang ating vaccination. Next slide please. Sir, ito po yung actual details ng vaccination po natin. Nakita po natin ang ating output na po ngayon is 5,180,721. At nakikita po natin na yung ating A1, yung healthcare workers, konti na lang po ang kanyang tinatawag na pagitan. Tayo po ay naka 93% na po sa A1. And then po sa A2, sa mga senior citizens, more than 1.3 million na po ang ating nababakunahan out of 9.8 million. At ang ating A3, yung mga may comorbidities, ay 1.17 million out of 5 million na target population. So makikita po natin na talagang tumataas na po ang ating capacity. At the same time, nakikita po natin yung nakadeploy po natin na more than 8 million ay kukunti na lang po natira. Meron na po tayo ng 3,148,000 na naka-dedicate po yung second dose at saka mga first dose na gagawin po natin. Sa ngayon po, ang vaccination ang vaccination site natin is 3,850. At tayo po ay makakaroon po ng mga tinatawag na more or less 5,000 to 6,000 vaccination sites. Next slide please. Sir, ito po ang dumating po ng May. Meron po tayong natanggap na 4.3 million. Ito po ay nanggaling sa 2 million na Sinovac na binabili po natin. Yung 80,000 na nabili rin po natin at ang COVAX facility na nag-deliver na 2,030,400 sa Seneca at 193,050 doses ng Pfizer. So sa ngayon po, may total na inventory na po tayo na 8.3 million. This coming June po, maganda po ang magiging steady ng supply ng Sinovac. This coming June, makaka-receive na po tayo ng 1 million. Pero ang Sinovac po, sa June, magbibigay po sila ng 4,500,000. At sinasabi po nila na baka po yung yung ating tripartite agreement with the Chinese chambers at saka po yung sa Manila na more or less 900,000 ay pwede rin pong maibigay this coming June. Ang Pfizer po ay magbibigay po through COVAX ng 2.2 million doses. So matatanggap po natin sa June 7 ang 1.3 million at ang remaining po sa June 11. Sa June 21, darating na po ang Moderna, kaya po naghahanda po ang ICTSI under Mr. Rason at saka po yung Ayala dahil darating na po yung more or less na 50,000 na nabili na sa Moderna. At ang AstraZeneca ay magbibigay rin po through COVAX ng 2 million at saka ang Sputnik ay another 1 million. So more or less, meron po tayong 10 million na marireceive sa June. So nakikita po natin na arangkada po tayo sa June. Kaya pwede po tayo mag-open sa ating mga A4 at saka A5 just in case na masaturate na po natin yung tatawag nating A2 at saka po yung A3. Next slide please. Yung last slide po. Sir, kung titingnan po natin, ito po ang instruction po ng ating DOH na tapusin po natin yung A1 at A2 at saka A3. Kung matapos po natin ng more or less 19 to 25 million, ito na po yung tinatawag na Mr. President na population protection. Ito po, makocontain na po natin yung death at saka hospitalization. At saka sinasabi nga po ng ating WHO na the disease burden will be reduced pagka po nakuha natin yung A1, A2 at saka A3. Kaya po ang WHO at saka yung DOH at ating NITAG ay talagang puspusan po ang recommendation nila sa mga LGU. Kaya nga po, nag-coordinate po kami kay Secretary Anyo na talaga magbahay-bahay at saka talagang i-increase ang access. At yung iba nga po, katulad ng Taguig, sinusundo pa po sa lahat ng ng barangay ang kanilang mga kanilang mga
tinatawag nating mga yung tinatawag nating mga seniors, and also yung sa ibang mga lugar na talagang binabahay-bahay po nila. So yung po ang ano po natin na pagka nakuha po natin ng A1 at saka A2 at saka A3 ay magkakaroon na po tayo ng population protection. At more or less, siguro po Mr. President, na mid-June, doon na po tayo mag-start ng A4 at saka A5 pagka meron na po tayong enough volume. And then we are considering also that by August, magkakaroon na po tayo ng mass vaccination. Wherein all adult at saka po yung tinatawag po natin na baka yung 12 years old and above ay magkaroon na po ng EUA. So yun lang po Mr. President, at sa ngayon po puspusan po ang National Vaccine and Operation Center under USEC Kabutahe na talagang magkaroon po tayo ng magandang pagbabaksin ngayong June po. Ang target po natin ngayong June, 5 million po ngayong June ang ating tatargetin na makuha para magkaroon po tayo ng at least 10% by end of June. Salamat, Secretary Galvez. Now, I'd like you to know, if you are familiar already with this, that COVAX is soliciting contributions from countries who can help. Now, COVAX is the one, is almost an organ operating under, an agency operating under the WHO. Yung pamigay nila sa it's the operating unit of the WHO na namimigay ng bakuna libre noong una. Itong binibigay ng COVAX sa atin, marami, at ngayon bumawi naman sila na nagkukulang na yung pera nila to help other countries, maybe including the Philippines. And they are asking for contributions para makabili pa sila to keep the operation running, because they will probably are running low of funds also. And they have asked the Philippines formally for a donation. Ako, that is $1 million. That's about 50 million pesos. We are magko-contribute po ako kasi napakabuti ng COVAX sa atin. At the time we needed it most, one of the earliest agencies to help us, aside from the contributions made by China. Ito yung binibigay ito because sa sa United Nations, WHO, World Health Organization, at ito yung operating unit nila na namimigay ng bakuna. We were recipients of COVAX vaccines many times, and it has helped a lot in our desire to vaccinate Filipinos. Ngayon, sila naman ang nagkulang ng pera, maybe because they are helping other nations all over the world, and as a beneficiary of the generosity of COVAX and the desire also to help people, we will answer their pleadings of donation. Philippines is giving $1 million. So, yan ho ang ano natin. It's our turn also to return the goodwill that they have shown. Now the next presenter is Secretary Anyo, yung updates ng ayuda and the vaccination efforts, of which they are also a part of, and the illegal drug campaign. Secretary Anya, you have the details. Thank you po. Magandang gabi po, Mr. President, fellow public servants. Masaya ko pong ibabalita sa ating Pangulo
na naka-100% na po ang status ng pamamahagi ng ayuda sa NCR Plus. Kaya gusto po natin bigyan ng pakilala at binabati natin ang mga governors, ang chairman ng MMDA, ang ating mga mayors, ang mga barangay captains ng NCR Plus, mga kawani ng DILG, DSWD, at DND sa 100% accomplishment. 22,889,111 ang kabuang bilang ng ating mga kababayang nakatanggap na ng ayuda sa ngayon. Out of the 22.9 billion po na inutos ninyong ipamigay, 22.88 billion ang tinanggap ng ating mga kababayan. 0.1% ng nakalaang pondo sa ayuda o katumbas ng 26,802,846 na piso po ang idineklara ng 8 LGU sa NCR Plus na sobra sa nakatala at na-verify kanilang bilang ng mga benepisaryo. Kaya naman po handa ang mga LGUs na ito na ibalik ang sobrang pondo sa Bureau of Treasury. Next slide, please. Ito po ang breakdown. Sa National Capital Region, 11.16 billion po ang ipamigay. At ang nabotas po ang magsusoli ng 4,857,000 piso na ibabalik sa Treasury. Sa Bulacan Province, 100% po ang kanilang ipinamigay sa kabuuang 2.96 billion. Sa Cavite, 3.42 billion naman ang ipamahagi. At ang mga bayan ng Bacoor, Imus, Alfonso, General Emilio Aguinaldo at Magallanes ay magbabalik ng pondong nakakahalaga ng mahigit 20,539,300 piso. Sa probinsya ng Laguna, nakapagbigay sila ng 2.71 billion at ang munisipyo ng Los Baños ay magbabalik ng 65,546 sa ating Bureau of Treasury. At sa Rizal Province, 2.61 billion ang ipamahagi at ang tanging bayan ng Baras Rizal ang may idineklarang sobrang pondo na nakakahalagang 841,000. So, 100% accomplishment na po tayo. Next slide, please. Patungkol sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng lahat ngayong panahon ng pandemya, kapansin-pansin ang pagtaas ng mga naitalang violations mula ika-17 hanggang ika-30 ng Mayo. Ito ay dahil po sa inyong pag-uutos na higpitan ang paghuli at pagsaway sa mga hindi nagsusuot ng maskara. 75,357 ang mga taong nahuli ng ating Philippine National Police at ng LGUs na walang suot na face mask. Ang 3,657 ay kinasuhan po dito at ang iba ay warning, pinagmulta at nag-community service. May naitala rin na 1,600 na violators na mass gathering sa kabila ng patuloy na pagpapaalala sa ating mamamayang mahigpit pa rin natin itong pinagbabawal. Napansin po namin ang mass gathering ay nagaganap sa panahon ng weekend. Umabot din sa 28,533 ang violators ng physical distancing. Dahil sa nakita natin pagtaas ng violations, magtutulungan ang DILG, PNP at DOJ upang mapaigting ang pagdidisiplina at pagpaparusa sa mga lumalabag sa mga lokal at nasyonal na batas, ordinansa at protokol na naglalayong mabawasan at tuluyang mapigil ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Bukas po ay maglalabas ang DILG, DOJ and PNP ng isang joint memo circular tungkol po sa guidelines covering violations of health and safety ordinances, quarantine-related violations, and other related violations during the public health emergency. Next slide. Base sa datos na nakuha natin noong 29 ng Mayo,
26,122 na ang mga LGUs na kapagsumite ng kanilang kumpletong vaccination plan alinsunod sa DILG Memo Circular 2021-007. Ito po ay para sa paghahanda ng darating nating mga bakuna sa susunod ng mga buwan. Next month po, ayon kay Secretary Galvez, ay magsisimula natin buksan ang A4 at pati na rin ang A5. Kaya po, bilang paghahanda ay nire-remind pa rin natin ang mga LGUs na bigyan ng priority ang A1, A2 at A3 sa pamamagitan ng pag-i-establish ng fast lane or special lane. Ang simpleng registration para sa ating mga seniors at may mga kapansanan at pagbibigay ng special na serbisyo sa ating A2 at A3 sa pamamagitan ng house-to-house vaccination at pagpo-provide ng shuttle services para sigurado pong mapunuan natin ang ating A2 at A3 na mabakuna sapagkat sila po ang mga vulnerable sectors. Next slide, please. Sa ating patuloy na kampanya naman po laban sa illegal na droga, sa datos na nakalap ng ating pambansang kapulisan, may naitalang 8 mga drug personalities ang kusang sumuko sa otoridad mula ika-26 hanggang ika-30 ng Mayo sa taong ito. Sa mga araw din na ito, umabot sa 1,002 ang ginawang anti-illegal drug operations ng ating kapulisan at iba pang mga ahensya. At sa mga ginawang operations, mayroong naitalang 1,356 na mga drug personalities na naaresto, habang 26 na mga personalidad naman ang naitalang namatay sa mga nagawang anti-illegal drug operations. Sa kabuuan po, 46,13,965 piso ang nasamsam ng ating otoridad sa period na ito. Yun lamang po, Mr. President. Thank you. Salamat, Secretary Anyo. Itong drugs, under the supervision of Secretary Anyo dito sa police. I'm just making a statement about the deaths na hanggang ngayon, despite of our advice to if it's possible to hindi na lang makipagbarilan, talagang lumalaban itong mga durugista. Now, this is really a lesson for the human rights. Every day, until now, nandyan yan. I suggest that you go to the police and look into the records of these deaths. Gusto ninyong kunin, hindi namin maibigay lahat. Not because we are hiding some facts that known to us, unknown to you. Kasali na dito yung national security issue to Kagaya rin ng mga NPA. We have records that those who have died, but to have derogatory records in our files, and may mga references sila na tao and what they do. We cannot divulge it to anybody, but only to the military and to the police. I do not even know kung sino yung mga yan. I do not ask it, and I do not bother to really go out of my way knowing, because kasali ako sa mga tao na hindi alam. What I get is the result of the operations. But as to the basis and to the people involved and suspects and yung mga references nila at yung mga sources ng information, this cannot be revealed. I said, ako mismo, I don't know if Secretary Anyo knows about it, but ako hindi ako. I result-oriented lang ako.
kung ano yung operations ng PDEA, sila yan. Hindi ko sabihin na kasalanan nila o may kasalanan sila. As a matter of fact, sinabi ko, itong mga pulis o military who perform their duties and had to kill their adversaries, lalo na sa droga, pati itong mga NPA, hindi ho namin pwede ibigay lahat. You can go into the maybe query as to how the battle was fought, how the gunfight started. But pero sabihin mo what prompted the police and the military to go into this kind of operation based on their reports and collated mga dossier, hindi nyo pwedeng pakialaman yan. Truth, as a matter of fact, sabihin ko, totoo yan. Kasi tanongin ninyo, hindi ako minsan nagtanong kung ano-ano yan. It's because I know that it's just confidential. And kung hindi nila ipresenta sa akin, I do not ask for it. But kung meron silang gaya ng mga NPA, tapos yung malalaking personalities, they only tell me who they are, but as to where they are and how they should be arrested, it's none of my business really as president. Kaya ako mismo hindi nakakakita ng mga records na yan. And I can understand when the military and the police withhold them. Kasi hindi talaga dapat malaman ninyo. Yan, hindi dito sabihin mo na public documents. Well, there are public documents that can be shown to the public at large. And anybody who's interested can get it. Now, itong sabihin mo na confidential documents, hindi mo pwedeng tingnan yan. Tingnan lang ninyo kung anong nangyari. We do not mind you even accompanying or be with the team that are operating, different teams operate. You are invited to join. Pwede kayong you can keep a healthy distance and see how the government operates. Gaano? Because in the process, marami ho akong police na patay. Every now and then, almost weekly, may police talaga akong namatay, including the military. So, yan ang tandaan ninyo. It's not pinatay namin yung lahat ng mga masasamang tao. Yung mababuting tao, yung mga sundalo ko, nagtatrabaho lang, pulis, patay rin yan sila. And in numbers. Mabuti lang yun kasi trained itong pulis, pati military. Palaban mo dyan sa mga NPA na walang training yan, kundi ambos, pati karamihan sa kanilang karbam. Binubumba nila pagdaan ng Diyan na sila mahusay. Pero kung sabihin mo na magtaka ka kung bakit maraming patay sa kanila, talaga, itong police ko pati army, they are trained to kill. Ano ang purpose pala nila pagkasundalo pati police? Among other duties. Sa police marami. We have to deal with the civilian population. Ang military talagang hinahanap lang yan, panghuli o pampatay. Huwag na tayo magbulahan dito. They are trained to be soldiers, and they are not allowed to kill a man kneeling down o nakatalikod. Bawal talaga yan. At ako mismo sinasabi ko, bawal. Yung nakaharap na may dalang baril,
Itong mga durugista, ilaban mo sa pulis, ilaban mo dyan sa military na may training, talagang mamamatay yan, sigurado. Sabihin mo na sinadya na patay, hindi yan. Lumaban talaga yan. Kaya kung patayin mo lang lahat ng durugista, puno yung punerarya. Hindi yan maubusan ng kliyente. Meron dito, minsan namatay isa, dalawa, itong mga durugista. Hindi, we are not after for itong shabu, ito yung mga talagang kingpin. Itong mga drug lord. From the drug lords, mayroon yan silang tiniente na magdi-distribute. Saan i-distribute? Doon sa mga peddlers, basurero. Wala kaming makuha dyan. Kung hulihin mo lahat o patayin mo yan, walang kwenta. Ngayon, sabihin mo patayin, yung iba, pinapatay talaga ng mga drug lords. Kasi pag minsan maghuli, para maputol yung kwento, hindi umabot sa kanila, sila na mismo papatay sa tao nila. Lalo na kung may naamoy na ang gobyerno, tapos tinitingnan nila, pag mahuli itong tao na ito, papiyait ito, sila na yung mga drug lords ang pumatay, tapos kami ang pagbintangan. Yan ang totoo dyan. So, be careful in your, especially the human rights, be careful in your evaluation and assessment. Because hindi lang ang gobyerno marunong pumatay. Yung mga NPA, pati yung mga drug lords, marunong pumatayan. Yan ang problema dyan. Kaya sinasabi ko ako naman, on my part, kasi nakikita ko na mayroon pa rin hanggang ngayon shabu at pa-distribute yan sa mga tao. Kaya kita mo yung mga courier, hindi mo nga akalain yung babae pala na lumaban ng traffic aid, magsasampal niya, was really a courier. Ganon ang buhay ng marami yan. Marami yan dito sa Pilipinas because drug remains to be a problem. Marami pang mamamatay. Pero kita mo naman how a government personnel would handle the situation. Nagpabugbog lang siya. Kasi babae. Not knowing na courier yan. Kaya kung nalaman nila na may shabu dyan, they were couriers. Hindi ganon ang reaksyon ng talagang hulihin yan at kung baliin yung kamay, baliin mo. Iniipit niya yung kamay ng tama yun. Gusto kong makilala yung it was a grace under basta tumindig lang yun doon. Sabihin ko sa iyo, kung droga yun, hindi ganon reaksyon ng talagang hilain yan tapos pababain. Remember, they are agents of a person in authority. Yung babae, mayroon yun, direct assault. At yun, yung kaso niya, from slight o serious physical injuries. So, mabigat doon is yung direct assault niya. Aside from resisting an arrest. Ngayon, kung may baril yun, barila na. May mamamatay na naman. Butit na lang hindi nagdadala ng mga baril yung mga... ito yung mga basurero eh. Basura yun. Tawag sa kanila basurero. Hindi yun drug lord. Maliit lang yun. Nagde-deliver. Courier nga. Ibig sabihin, tigadala. Kasi kung drug lord yun, patay.
Hindi ako mag-ano, kung drug lord ka tapos sa pursako ang ano mo, patay. Patay ka talaga. As in, mabuti nga. Why? Because I have said, you have destroyed my country or you are trying to destroy my country. At saka gusto mong sirain ang buhay ng mga anak namin na babae at lalaki. Kita mo yung ano, nasira ang buhay noon. Dahil yun sa droga. You're trying to, kill the young people in this country. Kaya ako, papatayin talaga kita. Kung ako anong doon, papatayin kita. Wala akong pakialam kung may mga TV dyan. Papatayin talaga kita sa ginawa mo. Now, wala ka man bang, wala kang report? Secretary Lorenzana, you have something to say? I have nothing to report tonight, Mr. President. Yeah. Then we go to, well, we reserve the last for Secretary Roque. Si Secretary Panelo, ano itong sa kanya? Via teleconferencing. Secretary Panelo, are you ready? We are ready to listen to you. Mr. President, meron lang ho akong itatanong. Kasi Ano po? galing ako kanina sa bangko sa UCPB. And then nakakausap ko yung mga empleyado ron. Pinapagbayad daw sila ng bakuna. Dinideduct sa salary nila. Pagkakalam ko pa ako, libre yung bakuna. Bakit? Supposed to be UCPB is state na dahil tayo nagpapatakbo ng UCPB niya. Bakit ako dinideduct ang salary nila? Parang mali ka ako yata yun. Itong Hindi ko malaman. let me ask you a question. Itong bangko, Bangko, UCPB. tapos, it's a Yung private, mga managers nila pinapagbayad daw, dinideduct sa mga salary nila. Ang bayad sa bakuna. private, ano yan, Sal? So, mahirapan No, tayong, hindi ba tayo hindi ba may-ari ng UCPB, meron tayong ano diyan? May hawak tayo diyan, di ba? Parang government is, may exposure ang gobyerno dyan. You're correct. Pero, baka binili talaga ng bangko rin yung bakuna. So, medyo hindi tayo pwedeng, we cannot intrude into the internal business ng isang private entity. It's considered private entity, although we have, I said, an exposure. How much, I do not know, but I'm sure that we have. May pera ang gobyerno dyan. Tataka lang ako. Ano pa? What else do you have in mind? Well, yung napag-usapan natin tungkol dun sa mga violators. Kasi narinig ako nagsabi na wala daw penalty. May penalty yung reckless imprudence resulting to... Correct. Hindi Correct. totoo na walang penalty. May penalty yun. May life imprisonment. Hanggang prison correctional nga yun. 6 na taon. Depende kung anong degree. Anong passing Correct. crime. Yan hindi nasilip. It could be, you can use that, although hindi ginagamit. It has not been used in that kind of situation. But, I said, if you take the law literally, vis-a-vis with the violations, pwede nga i-demanda sila. Violators. Hindi ba nga yung sa deng back sa Mr. President, demand na nga nila reckless imprudence resulting to homicide. Correct. Pwede rin gamitin.
pag-aralan mo nga at bigyan mo kami ng supply us with the guidelines. We'll give you a memorandum, Mr. President. Ladies and gentlemen, si Secretary Panelo is the presidential legal advisor. So his word carries a lot of weight. And come to think of it, really, pwede kung inuhan mo yung batas kung wala nang iba. Kung naubusan ko na, yan ang... Pero kasi, Sal, itong violator, ano lang naman to talagang recklessness yung... Tama ka, reckless. Pero masyadong mabigat yung penalty. Medyo para sa akin for having contaminated another, we have to prove it, and then yung batas medyo mabigat yung penalty. I would have second thoughts of enforcing it actually. But you are correct. Pwede talaga. Anything else? Wala na, Mr. President. Wala na? Wala na po, Ginoong Pangulo. Yan lang. Ano daw? Wala na? Kung wala ka nang sabihin, Sal, thank you for your your comment about the provisions of the revised penal code under the reckless imprudence. Hindi naman talaga with intent yan, but if you go around distributing your germs, that is really reckless of you. Lalo na yung alam na niya na ito yan, pwede yung alam niya na meron na siya, tapos ganun pa man, painom-inom doon, hawa dito, hawa doon, then that person who can be identified as the source of the contamination of that group, pwede talaga. So, I agree with you. You are correct there. Okay. Thank you. Thank you for the... Thank you. Thank you for the legal advice. Now we call upon Secretary Roque to give us his... Thank you, Mayor. Actually, ito pong report ko ay request lang po ng mga Seafarers Union at saka I'm making this report also on behalf of Secretary Bello. Sinususugan po namin yung sinabi last week ni Senator Bongo na kinakailangan po siguro na bigay natin yung request ng mga seafarers para magkaroon sila ng Western brand ng mga bakuna. Kanina po sinabi nyo na mukhang inclined kayo na i-grant ito, so parang hindi na kailangan itong presentation nito, pero napansin ko po na isa sa mga hinihingi lamang nila yung Western brand ng bakuna at meron pa silang iba pa pong mga hinihingi sa ating gobyerno. So with your kind permission po, on behalf of Secretary Bello, I would like to go through the presentation, although i-abbreviate ko lang po because of the time. Walang importansya po ng ating seafaring industry ay unang-una, balik tayo sa first slide please. Unang-una po, we are the second highest supplier ng mga seafarers po. Nangunguna lang sa atin ang China, sumusunod sa atin ang India, Indonesia at Russia. So ang total seafarers po sa buong mundo is 1,647,500. 460,000 po are Filipinos. Mga 25% po ng lahat ng seafarers ay Filipino. Next slide. Now, meron po sila mga pagsusubok ngayon at pero ang advantages po talaga ng crewing industry natin ay mukhang bright po yung prospects para sa mga Filipino seafarers at mukhang mas marami pang mga remittances ang ipapasok nila at saka dahil nga po sa dami ng COVID cases sa India, mukhang mas dumadami po yung demand para sa ating mga kababayan ng mga seafarers. Next slide. Pagdating po sa contribution sa ekonomiya, talaga naman pong
kinikilala natin ang kabayanihan ng ating mga seafarers. $6.1 billion po ang pinadala nila sa atin noong 2018 alone. No? At mukhang tataas pa po ito dahil sa mga reforma na ginawa ng Marina. So meron pong, siyempre, maraming impact itong pandemya sa kanila. Next slide. Unang-una po, nagkaroon po ng increase ko sa mga Filipino seafarers. Ibig sabihin, mas malaki po yung competition sa mga karatig bansa gaya ng Vietnam, China, Eastern Europe, Myanmar, and Indonesia. Yung crew change protocols po dahil po sa pandemya, yung lockdown and travel restrictions, yung pagbabayad po ng quarantine costs, at saka yung mga vaccination brand na require po ng mga receiving countries. Next slide. Dito po sa crew change protocol, every month po, 30,000 yung sumasakay at bumababa ng mga seafarers. Ang problema po, mula nung nagkaroon ng pandemya, mga 25% lang po talaga ang nakakababa at nakakasakay. Ibig sabihin, marami sa kanila hindi na nakabababa, bagamat dapat ang kontrata nila ay 4 to 10 months lamang. Pero ang karamihan po ngayon ay hindi po nakakasakay dahil nga po sa mga lockdowns due to the pandemic. So ito po yung mga hinihingi po ng mga unions. Next slide. Unang-una po, kung pwede raw po sanang pasimplihin yung proseso ng pagbabakuna sa mga seamen. Kung po pwede ho, ang hihingin lang na requirement ay yung tinatawag na Seaman's Book. Pangalawa po, kung po pwede pong mabakunahan na yung mga seafarers sa kanilang mga probinsya bago pa pumunta ng Metro Manila para sumakay ng barko, para hindi na po sila nagtitipon-tipon dito sa Metro Manila bago sumakay ng barko. Pangatlo po, yung mga pauwi naman pong mga seaman, kung po pwede na sila mabakunahan pagdating po nila at magkatapos sila magkaroon ng negative RT-PCR. Tapos ito nga po yung inaprubahan nyo na, dahil nga po sa Europa, hindi sila isasakay, hindi sila pababalikin kung wala silang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, kung po pwede po sana silang mapayagan na kumuha nito mga Western brands. Tutol-puto doon sa pulisiya na walang pilian, pero karamihan po talaga ng mga barko ay nagre-require nito mga Western brands. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Now, of course, yung issue na kung po pwede silang pumili, baka may magreklamo na favoritism at sasabihin na violation daw to ng equal protection of the laws. Pero sa tingin ko po, wala naman pong violation ng equal protection of the laws. Dahil next slide, yung test naman po, next slide, na ginagamit natin kung malaman kung merong favoritism na hindi sang-ayon sa batas ay one slide before, please. Unang-una, meron ba talagang basis po yung distinction? At gaya po ng sinabi nyo kanina, dahil hindi nga sila po pwede magtrabaho, hindi po pwedeng sumampas sa barko kung hindi sila mababakunahan ng Western brands, mukhang based naman po yan on substantial distinctions. Let me cut you there. Marami masyadong issues and all of them are phrased in a question form. Bakit mabakunahan sila? We are ready to vaccinate them with the Western brand. Opo. There is no violation of the equal protection of law. Tama po. Because kung sabihin mo lang yung hindi nabakunahan ng Moderna o Pfizer at nabakunahan ng Sinovac pati Sinopharm, there is no distinction and there is no clear evidence to show that itong mga Pfizer, Moderna are superior to the Sinovac and Sinopharm. Puro bakuna yan eh. It's generic. Ang atin lang nito, there is no violation of the equal protection clause because this is what the nature of their work requires. Mhm. So hindi unless na there is proof yung papakita talaga na mas superior ang that is the time that anybody na nabakunahan ng will say na equal protection, bakit kami China made, yung iba US made. To us there is no distinction. They are both lahat ito effective. And as a matter of fact, a lot of countries have used Sinovac
wala naman walang reklamo. I have not heard of any news or whatever to show that there are complaints about the disparity in the efficacy of these vaccines. So, hindi mag-apply ang equal protection of laws because ipakita muna nila sa atin na mas mahusay itong Western made kaysa itong China. Kung makita nila yan, it is superior, then that is the time that I have to prove it. That is the time that you can say na there is a violation of the equality of laws. So wala. Kaya lang, itong special na it is not because it is superior. It's not given to the seafarers, not because they are a special breed na kailangan mong bigyan. Kundi kailangan mong bigyan dahil their work requires the vaccination of US made or Western brand. Pero I don't believe as a lawyer that there is a violation of equality of laws. Tama po, yun din po sinasabi ng mga seafarers. Kaya lang naman sila humingi ng Western brands, hindi naman dahil gusto nila yon, hindi dahil superior ang Western brands. Kung hindi sila pasasakay ng barko kung wala silang Western brand. At karamihan ng mga barko ay European ships po. No? So, anyway, yun po ang kanilang kahilingan. Pero sinabi nyo na po kanina, you're inclined to grant the request. So maraming salamat po. Yes. Nagpapasalamat din po ang mga union kay Senator Bongo kasi siya po yung naglabas nitong issue nito nung huling meeting. At dahil po sa kanyang intervention, nagkaroon na kayo ng decision bago pa man magkaroon ng presentation na ganito. Maraming salamat po. I will make it simple. Bigay ko na lang kay Secretary Galvez. Paano sila they want it group or in their province they can always maybe tawag lang sila o mag-text sila and i-confirm ng mga doktor doon. And then Secretary Galvez will give the go signal na bigyan sila ng US made. Thank you very much, Mayor. I said what is important is that the Filipinos or the Filipino realizes na itong vaccine na ito, ginawa yan because it is demanded as a condition sine qua non before they are given the clearance to board the ships. Now, does that mean to say that it is superior than what we have, ikaw, ako, lahat, puro China tayo? I am of the considered belief that they are all. Ang ibang report nga sa Dubai ba yun? 90% ang efficacy ng Sinovac pinag-aralan niya, pareho lang naman yan sila. Ako, Sinopharm. Kasi ba akala nila nagtatrabaho ako sa farm. Bigay ko Sinopharm. Pero okay man. Wala man problema. So, wala naman siguro tayong pag-usapan. Tapos naman lahat ang dapat sabihin. What is important is that hindi ganito na lang. It is high time that the people that they would know or must know na itong lahat ng vaccine puro effective yan. Pasok mo sa that itong US made cannot be a superior brand than the Chinese and other brands in comparing them with each other. Yan, tandaan ninyo. Tsaka kung ang the best talaga na bakuna
yung sabi nga nila, yung nandyan sa harap mo, yun ang mabigay ng protection sa iyo. So, medyo tapos na tayo. And if there's any, balikan ko lang ang droga kasi talagang galit ako. Yung namamatay dyan, yung pumapasok ng droga, remember, delikado yan. Yan ang trabaho na yung pwede malapit ka sa kamatayan. Hindi ko sabihin na papatayin ka ng intentional really to kill you. But when you are there, you are always, kalamihan armed. May armas talaga. And yan ang mahirap. Bakit naman magdala ng armas? Pero karamihan talaga, my experience, even when I was mayor, I can attest to it under oath na itong mga ito, nagdadala talaga ng armas. At may pulis rin akong patay. When I was mayor, may mga pulis akong namatay rin. Lumaban eh. Hindi mo naman sabihin na yung swerte mo, but tsambahan, yan ang danger niya. Kaya itong droga, it's either you drop the drug, just like in the same manner as in PA ka, drop the gun, and we can talk and we can help you. Mga Pilipino, nakikinig, maraming salamat sa inyo.